Sisit ka na sisit sa akin, nagaganda ka na naman sa akin, co-pilot. Oh, yeah. Gusto mo bang maging karibal ni Harry Potter? Magandang araw mga kaibigan, alauna na naman ng hapon. At tulad ng dati, magkakasama na naman ho tayo hanggang 1:30. Kalahating oras na tayo dito magkakasayahan, kalahating oras tayo dito magbabatian, at kalahating oras tayo dito magchichismisan. Ako pa rin po inyong mga kasama, ako pa rin po si Anton. At ito pa rin po ang ating programang Showbiz na Showbiz. Paalala namang mga kaibigan ha, baka mamaya sa Monday maghanap kayo ng aking programa. Sa Monday po iba na po ang ating programa mga kaibigan. Ito po ay Tulay Pilipino na. Siyempre makakasama po natin si walang iba kundi si Miss Tony Rose Gaida. Ang dating co-host po naman ng Itbulaga na si Miss Tony Rose Gaida, ang makakasama niyo po na mga kaibigan sa Tulay Pilipino. Of course, kasama pa rin po naman ako sa Tulay Pilipino, pero hindi niyo na ako mapapanood kasi at the back na lamang ako. Yan, ako po ang magiging executive producer ni Miss Tony Rose Gaida sa dating na bagong programa niya dito, ang Tulay Pilipino. Ang programa po naman para magbigay serbisyo, para magbigay ng tulong sa mga Pilipino. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Welcome pa rin po sa ating programa. At syempre doon po naman sa mga gusto magpabati, unya-unya lamang. Babatiin ko rin kayo. Syempre mga kasama ko mga kaibigan, aking co-pilot mula sa Uganda. Dapat ka hindi na Uganda kasi lalaki o pogi. Dapat. Ayan ang dami na agad gusto magpabati sila Papa Nelson at saka si Mama Leia Alhambra Bautista. Di ba ang Alhambra, ito yung co-pilot, ito yung sigarilyo ng mga matatanda, yung baga nasa loob ng bibig. Yan yun. Yung walang filter. Yan yung kapag ka pag sinindihan, ilalagay sa ilalim ng yung baga, yung baga, hindi baga ha, yung baga nasa loob ng bibig. Yun. Yan yung Alhambra noong unang panahon. Yun. Anyway, mga kaibigan syempre marami tayong mga balitang showbiz na ibibigay sa inyo maya-maya po lamang. Matitindi yung mga balitang showbiz, fresh na fresh at very, very new. Nga pala mga kaibigan, kagabi nandun tayo sa Shangri-La EDSA. Doon tayo nag-dinner. Ang taray, no? Doon tayo nag-dinner. Siyempre, libre. Ang mahal kaya dyan, naku, nakatatlong tasa ako ng kape kasi syempre, Shangri-La yan, no? Kaya talagang ko na. Talagang nag-take advantage na ako. Doon sa kape nila. Ang sarap-sarap ng kape, nakatatlong tasa talaga ako ng kape. Tapos meron pang yung suma na kambal. Ano ba tawag sa gano'n? Suma na kambal, yung gano'n, magkadikit. Tapos may yung coco jam. Napakasarap. Ayun naman, co-pilot. Pero hindi yun ang binanatan ko, co-pilot. Ang binanatan ko, talaga namang naglalakyang sugpo. Ayun. Napakasarap. Siyempre, lamon ako ng lamon. Hindi naman ako high blood eh. Kaya talaga namang lamon to the max talaga ako ng sugpo. At siyempre, ang paborito ko ang isda. Ayun. Alam mo naman ako makaisda. At syempre dahil nandiyan ako kagabi dahil sa isa po naman sa naimbitahan, ang main artist po naman na naimbitahan, dyan po naman sa Freedom Night ng Philippine College of, PCCP? Philippine College of, Surgeon. Basta may yung C, hindi ko alam, nakalimutan ko na. Iyon. Naandyan mga kaibigan yung the world champion ng W Copa. Talaga namang grabe. Talaga nang grabe ang ipinakita nilang galing na bawat performance, bawat pagtatapos ng performance nila ay puro more ang maririnig mo mula sa mga physician mga kaibigan, mula sa mga doktor. Diyan po naman sa ginanap na Freedom Night. Galing, no? Mga world class talaga. Napaka world class mga kaibigan.
Anyway, tuloy-tuloy na tayo. Resetahin natin ating mabalitang showbiz. Nagbigay nga po ng pahayag mga kaibigan, itong kapatid po naman at ang ina po naman, itong si Ann Curtis, na ang kanyang kapatid na si Jasmine Curtis Smith, at ang kanyang nanay po naman na si Carmen Smith. Sa kanyang mga social media account, nag-post po naman itong si Jasmine Curtis Smith at tinawag nito na nakakadiri si Quezon City Congressman Bong Sontay. Sabi nitong si Jasmine, ang kanyang ipinaglalaban ay hindi lamang para sa kanyang kapatid na si Ann, kundi para sa lahat ng mga kababaihan na hindi na raw po nirespeto at tinitingnan lang base sa katawan ng mga tao, lalo na raw yung mga taong nasa kapangyarihan o yung mga, ang gusto niyang sabihin, yung mga taong nasa politics, nasa PNP, nasa kasundaluhan, ito yung may mga kapangyarihan na matatawag, ano? Particular na ang mga nasa politics na di umano ayon dito kay Jasmine Curtis Smith ay tinitingnan lang ang mga kababaihan base sa katawan ng mga ito. Matindi. Samantala, ito namang si nanay naman ni Ann Curtis na si Carmen Smith ay tinawag niya po na sick man at foul ang ginawa nitong si Suntay. Kaugnay nito mga kaibigan dito sa intriga na ito ni Suntay, ni Congressman Suntay ay kumalat po naman sa Facebook ang mga panawagan na wag suportahan, yon. Wag suportahan po naman ang mga business ito, ang mga negosyo nito. Kabila na nga dyan yung di umano ay Phil Oil na pag-aari na pala nitong si Congressman Suntay. Yan ang panawagan kahapon na nabasa ko sa Facebook, nanawagan sila na wag suportahan ang itong Phil Oil, itong si Suntay, at doon na lamang doon sila sa Sea Oil. Iyon ang kanilang mga panawagan. Nako, matindi ha, matindi. Alam mo naman ang mga Pilipino, kapag nakanti mo mga yan, nako, hindi ka talaga titigyan, talagang uungkatin talaga nila hanggang sa kalititang negosyo na meron ka. Anyway, sorry na naman na itong si Congressman Suntay kay Ann Curtis. Sana ay mag-move on na lang, maging lesson learned na lamang ito kay Congressman Suntay. At sabi, although ayaw niyang tanggapin na siya po naman ay merong mali siya yung kanyang pagkakasabi, pero maging lesson learned na lamang po na sa susunod ay hindi na mangyari uli kasi baka mamaya ay hindi na mapatawa ng mga tao, di ba? Right, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga kaibigan. Great na great naman po itong si Ann Curtis na nakapunta po naman ng Oman. Doon po naman sa galing po itong si Ann Curtis mga kaibigan sa Milan, Italy dahil sa isang fashion show. At pagkatapos ganito ay pumunta sana siya sa Dubai dahil nandiyan ang kanyang mag-ama, si Erwan Yusuf at saka si Dalia, Pero habang nasa impapawid na raw sila mga kaibigan sa kanyang aeroplano, ay may napansin daw siya na isang super jet na dumaan sa kanilang gilid, At maya-maya ay meron pang isa. So, akala niya raw kung ano lamang nangyayari. Hanggang sa nalaman lamang nila, nag-announce po naman ang piloto na kailangan nilang bumalik sa Milan, Italy dahil nga sa nangyayaring kaguluhan diyan sa Middle East. Ayun. Pero mga kaibigan, nakahanap pa rin po ng alternative na paraan itong si Ann Curtis at siya po ay nakarating na po ng Oman, kasama niya po ang kanyang mag-ama. Ayon dito sa kay Ann, nag-drive daw sila mga kaibigan using land na papuntang Oman. Para naman po medyo malayo-layo daw sila ng konti, dyan po naman sa kabisera po ng Dubai. Dami-dami na mga nagpapabati mga kaibigan, pero, syempre, tuloy-tuloy pa rin muna tayo sa ating mga balitang showbiz. Dahil lang una po mga kaibigan, isa pa po sa isang malaking showbiz news ngayon ay itong si Archie Alimanya na iniwalayan po siya ng kanyang misis na si G. Canlas. Ito mismo ay galing sa
sa panayam dito kay Jean na kinailangan na po niya na makipaghiwalay dito kay Archie Alimanya. Napakalaki daw po ng tawag ito ng napakalaking aspeto daw po ng kanyang buhay ang kanyang isinalang-alang para bago siya nakipaghiwalay dito. Syempre, ganun talaga 'yun, no? Maraming ano 'yan eh, maraming iisipin mo muna kung tama ba yung paghiwalay mo sa iyong karelasyon o kaya ako kasi mga kaibigan, I usually do the weighing, kumbaga timbang, paninimbang pag isusulat ko yung mga advantages kapag kami dalawa ay magkasama pa at disadvantage kung kami dalawa ay magkasama pa. Ayan. At mga kaibigan, tawag dito mga kaibigan, teka may tumatawag lang si Queen Sheila. Ayan. Queen! Nagpo-programa ako sa radyo ngayon. May programa ako ngayon, Queen. Sige, tawagin kita later. Sige. Okay. Alright, yung mga kaibigan ng line producer ng pelikula, ng mga pelikula. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Samantala, asa na ba tayo tuloy? Ayun. Nagtatuloy ako, no? Ayan. Ayon nga dito kay G. Canlas, mga kaibigan, maraming aspeto daw po ang kanyang isinalang-alang para po naman sa kanyang desisyon na makipaghiwalay na po dito kay Archie Alimanya. And going back doon sa aking sa isang bagay mga kaibigan, hindi lamang sa relasyon kundi pati sa buhay ko, sa buong buhay ko mga kaibigan, kapag ako po ay meron akong isang desisyon na gagawin, isinasaalang-alang ay do the weighing, yun nga, yung titimbangin ko kung ano mas marami ba ang disadvantage o mas marami ang advantage. Pag marami ang advantage, yun ang aking ang aking susundin. Pag marami ang disadvantage, yun ang aking susundin din. So, yan mga kaibigan. Kaya alam mo naman sa pag-ibig, di ba? Kahit maraming disadvantage kapag kamahal mo pa, di ba, co-pilot? Kahit maraming, di ba, kaya nga may mga battered wife, di ba, may mga battered husband na natili pa rin sila mga kaibigan sa kanilang relasyon kasi naandun nga yung pagmamahal. Tama. Ang sarap kaya magmahal. Tama. Diba? Yun eh. Na kahit nga namumulubi ka na, diba? Oo. Dahil mahal mo, igagastusan mo talaga. Alam niyo mga kaibigan, ulitin ko yung kwento ko dito, na nung nag-judge ako ng Ginoong Quezon City Jail, nag-judge ako dyan mga kaibigan, napakaraming bakla pa lang nakakulong dyan. At nung tinanong ko yung kanilang yung OIC dyan dati, ng Quezon City Jail, napag-alaman ko na dalawa lang halos yung kaso ng mga baklang nakukulong dyan sa Quezon City Jail. Ang pinakamarami o 80% na nakukulong dyan ay dahil sa estafa. Ayun, di ba? Siguro mga nangungutang para sa kanilang mga boyfriend, di ba? Sa mga jowa. At ang pangalawa ay droga. So yun lamang daw ang kadalasan na kaso ng mga nakukulong ng mga miyembro po naman ng LGBT dyan sa Quezon City Jail. Anong pas mga kaibigan? Okay? Okay. Hay, ikaw Casey ha? Tigil-tigilan mo ako Casey. Ikaw, sabi ni Casey mga kaibigan, ang empleyado po naman ni Yusek Niña Taduran, ng DAR. At saka, nanonood sila ngayon sa akin eh. Siyempre, unang-una, ipinakakalat nitong aking kaibigan, kaibigan na mortal na kaaway, na mortal na basher, mga kaibigan na si Eric Arevalo. Basher ko yan eh. Ang gitero. Ang gitero yan, si Eric Arevalo, si Director Eric Arevalo ng DAR. Ang sabi daw ng kailang staff na si Casey, ay may kamukha daw akong artista. Kamukha ko na si Po. Si Po Kwang. Tigilan mo, Casey. Kamukha mo si Palito. Ikaw tigil-tigil mo ako Alright. Anyway, so yung mga kaibigan wala pa naman daw annulment na isinasampa itong si G. Canlas at ang ngayon daw priority pa rin niya ay ang kanyang anak. Ayun. So sana kung
kung medyo may pagmamahal pa at baka mapag-usapan pa naman, sana mapag-usapan para na rin sa kapakanan ng bata, no? Pero kung hindi na talaga, ay mas mabuti pa na maghiwalay na naman. Yun ang nakakalungkot lang co-pilot na pagkatapos yung feeling niyo ba sa isa't isa kayong dalawa na talaga until the end, no, na nagpakasal na kayo, gumastos kayo, bumili ka ng nangutang ka pambili ng bridal gown, di ba? Tapos kumuha ka ng napakaraming ninong at ninang para makahingi ka ng maraming maraming regalo. Tapos eventually maghihiwalay din kayo, no? Ang nakakalungkot na parte, no? Kaya itong si Joey Marquez, mga kaibigan, ang lagi niya sinasabi sa kanyang mga anak, makipag-live-in muna kayo para malaman nyo kung ano ang mga ayaw at gusto nyo. Kung baka I'm sure may mga tinatago pa raw yan, yung mga karelasyon ninyo sa inyo, ngayong mag-boyfriend-girlfriend pa lamang kayo. Pero pag nagsama na kayo sa isang bubong, doon nyo na malalaman kung ano yung mga masasamang ugali at mas magagandang ugali ng inyong karelasyon. Kaya lagi niya sinasabi na makipag-live-in muna. O, alam mo na yan, ha? Eric Arevalo, makipag-live-in muna. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Ako, na-miss ko tuloy si Kuya Bong. Ang driver po naman ni Yusek Ninya Taduran, mga kaibigan. Si Kuya Bong na batang-bata kasi wala pang ngipin. ang ngipin ni Kuya Bong ay parang nasa classroom. One seat apart. Ayan. Ayan, okay. So tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Samantala, si Carlos Yulo. Marami pa natuwa dahil nag-post po naman ito si Carlos Yulo sa kanyang Facebook account, mga kaibigan, na mga litrato kasama niya ang kanyang tatlong kapatid na sina Carl Eldro, si Iza, at saka si Joriel. Magkasama sila, mga kaibigan, nang i-celebrate po naman itong si Carlos Yulo ang kanyang ika-26 birthday. Diyan po naman sa Liwliwa Beach sa San Felipe, Zambales. Punta natin to, Eric Arevalo, sa Liwliwa, Liwliwa Beach sa San Felipe, Zambales. Kasama rin siyempre ang jowa niya na si Chloe San Jose, na close na close sa mga kapatid ni Carlos Yulo. Kaya nga mga netizen nagsasabi na sana daw, next time, ang makita naman nila ay si Carlos Yulo, si Chloe at ang mga magulang nitong si Carlos Yulo. Totoo nga naman, no? Para naman happy together na. Anyway, kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Samantala, alam niyo ba itong anak ni Dagon, itong si Jay Chris, mga kaibigan, Pastrana. Babae ito, ha? Babae ito si Jay Chris. Ito pa naman ay nagmana kay Dagol. Apat ang anak ni Dagol, isa lamang ang nagmana ng kanyang pagkakaroon ng yung dwarfism na tinatawag. Ito yung kondisyon, mga kaibigan, ng katawan ng isang tao na hindi na lumalaki. Parang si Dagol, mayroon silang dwarfism. Si Mahal, si Mura, yung mga dwarfism yung mga kaibigan. At inamin itong ni J. Chris, mga kaibigan. Babae ito, ha? J. Chris Pastrana na madalas para siyang makaranas ng pambubuli. Lalo na noong pumapasok na siya sa eskwelahan. Doon daw siya nakakaranas ng pambubuli kasi nga iba yung kanyang anyo doon sa kanyang mga kaklase. Dumating na raw siya sa punto na, ordinary yun sa kanya, yung mabuli siya. Parang ganon. Kaya nagbigay siya ng payo dito sa kanyang mga katulad na gawing, sabi niya ganon, ang sabi niya, gawing ability ang disability. Yun ang kanyang sinabi. Gawing ability ang disability. Sabi niya gano'n. Pero close na close sila ni Dagol. Oo. Sa mga video na lumabas, no? Close na close sila nitong si Dagol. Yeah. Samantala, mga kaibigan, tayo po muna ay bati na tayo, mga kaibigan. Siyempre si Papa Nelson Maninaw, magandang araw, at saka si Mama Leia Alhambra Bautista. Ganon din kay Kiko, Papa Kiko Rivera, na pinapabati niya sa barangay Bagong Silang, North Caloocan. Pakibati daw kay Boss Jojo Barbershop. Boss Jojo! Yan, punta ako dyan sa barbershop, ha? At kay Madam Wilma. Si Madam Wilma daw, ganda-ganda nito. Totoo ba, Madam Wilma? Beauty queen material ka daw? Ayan. Si Madam, sabi niya, pabili ako ng mango graham shake.
Nagtitinda pala ng mango graham shake. Ito si Madam Wilma. Madam! Ayan. Okay. Ganun din kay, May Palma. Pabati po kay George. Ay, ito pa nga. Ay, ito rin siguro siya, no? O, yan. O, yan. Tama. Si Wilma Palma. Ayan. Si Mama Weng Palma. Mama Weng. Ikaw pala si Wilma Palma, ha? Ayan. Pinababati niya, of course, ang Jojo Barbershop, ang bagong sa bagong silang, at ang Jojo Shake ni Mama Weng, Wilma Palma. Si Teresita Agnas. Talaga bang ganun ang apelyido niyo, Agnas? Oo. Teresita Agnas, magandang araw po. Ayan, makasap yung mamaya, mali ako ng basa eh, di ba? Ayan, Agnas talaga eh. Ayan. Si Papa Randy Santisas, magandang araw sa iyo, Papa Randy. Ayun. Ayan, may chismis daw siya, pero di niya muna sasabihin. Kasi malalaman. Sira ulo talaga itong si Eric Ribo. Sinabi mo pa! Si Papa Tristan White Gulay, magandang araw sa iyo, Papa Tristan. And of course, si Papa Ronnie Cruz, magandang araw, Papa Ronnie. Cross ng San Juan City. Yun. Ako, ayoko na makita si Casey, no? Sinabihan ko mukha ng Fokwang. Kasi yung palito. Ayan. Yan po ating mga pagbati ng araw na to. And I'm sure mamaya meron pang mga habol na pagbati at yan po naman ay ating babatiin din maya-maya po lamang mga kaibigan, no? Basta i-refresh lang natin na i-refresh ang ating po namang Facebook, ano, para magsipasok itong ating mga pagbati. Ayan, katulad na lamang na ating kababayan na nagwagi po naman ng pinaka-highest na awards sa isang pageant, si Queen Christina Aguilar. Magandang araw, Queen! Ayan, si Queen Christina Aguilar na napakagaling, mga kaibigan, no? Napakagaling nung sumali sa pageant. Talaga namang Hakot Award. Okay. Alright. So tuloy-tuloy tayo mga kaibigan samantala. Oy, isang Pilipina din mga kaibigan ang nagwagi dyan sa isang pageant sa Germany, ha. Itong sa Mrs. Eco Global Universe. Mrs. Eco Global Universe. At siya po naman ay walang iba kundi si ang Pinay Beauty Queen na si Rebecca Rusch. Diyan sa Germany, nakapangasawa siya ng isang German mga kaibigan at sumali siya sa pageant. Ayon sa kanya, hindi nga niya alam na siya po naman ay may isang beauty queen kasi hindi naman daw niya ito hinangad, hindi niya inisip na one day ay magiging isa siyang beauty queen. Pero doon daw talaga siya dinala ng Panginoon sa pagiging isang beauty queen. Siya po naman ay tinanghal na Mrs. Eco Global Universe Celestial Supreme Queen. Ang grabe, no? Yun ang pinakamataas, itinuturing na pinakamataas na award. Diyan po naman sa Mrs. Eco Global Universe. Ang Mrs. Eco Global Universe Celestial Supreme Queen, diyan po naman sa Germany. At bukod po naman sa nasabing main title mga kaibigan, napanalunan din po nitong ating kababayan na si Rebecca, ang Charity Queen, Queen of Global Goodwill, ang Mrs. Congeniality, at Queen of Generosity. Ako, na-interview ko to si itong si Rebecca Bush, mga kaibigan ng pumunta sa Pilipinas, at talaga namang sobrang bait talaga. So yung Mrs. Congeniality, talagang talaga to sa kanya, no questions asked talaga ito kasi sobrang bait niya mga kaibigan, gusto niya i-please lahat ng kanyang kausap, napakabait, napaka-super. Sobrang bait talaga. And of course, Queen of Generosity, talaga naman. Kasi ang dami namin kinain. Alright. And of course, speaking of beauty queen mga kaibigan, syempre hindi ko pwedeng kalimutan kung saan ako isa sa mga sinimulan ko mga kaibigan, Ayan, ang sa akin, isa sa mga nag-training sa akin para maging isang radio announcer. Ayun, para maging isang mabait mula noon hanggang ngayon, di ba? Syempre ang aking tita Baling, ang kauna-unahang Miss World ng Pilipinas mga kaibigan, na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, si Tita Baling Evangeline Pascual. Magandang araw sa iyo, Tita Baling! Ayan. Ako po yung nagpipili nitong
nung nag-i-start pa lamang sa radyo, ako po yung naging PA ni Evangeline Pascual doon sa kanyang programang Echoes of the Heart. Ito yun, na tumakbo ng ilang taon din, ano? Ang tagal. Isa sa pinakamatagal na programa dito sa DWIZ, yung Echoes of the Heart. Itong si Tita Baling, itong si Evangeline Pascual, na naging super close ko, pati na ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang anak na babae na si Egg Pie. Hi Egg! Maganda araw sa iyo, Egg! And of course, in regards na rin, kina Jet, na napakagaling magluto at ang ang kanya, ito, tatandaan niyo ito mga kaibigan yung isang anak mo naman ni Tita Evangeline Pascual, na nagtatato, kinukuha po siya na magtato ng mga Hollywood star, mga NBA player. Di ba? The only Filipino na nagtatato sa mga NBA players, si Ninyo. Si Ninyo mo, hindi Ninyo Mulak, Ninyo Lapid. Ninyo, ay, si Papa Arman Cambe! Ayan, magandang araw. Happy birthday daw po pabati daw, happy birthday sa Lunes kay Dave Rigana Biligon na nasa Lubao, Pampanga. Ay, anak nyo? Talaga? Itinuturing kayong tatay. Oh. Si Papa Arman Cambe nandito. Ang gwapo-gwapo. Ayan. Pag nakatalikod. I love you, Papa Arman. Ayan. And of course, isa sa pinakagwapo sa Sunshineville, mga kaibigan na din sa atin, walang iba kundi si Chef Mendoza. Talaga naman, na loveless, iniwan ng jowa. Hindi na binalikan. Ganun kas talaga, Tenjo. Anyway, mga kaibigan, wala tayong oras, Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod, hanggang bukas, magkakasama po tayo. Last day na po natin bukas, mga kaibigan, Last day na po natin bukas, mga kaibigan. At meron akong mai-interview bukas, mapapanood ninyo. Talaga namang marami siyang reveal doon sa interview ko sa kanya. At yun ay mapapanood nyo bukas dito po. Alauna hanggang 1:30 ng hapon. At syempre, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, magkakasama pa rin tayo. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako po si Anton. At ito pa rin po ang ating Showbiz na Showbiz. Oras sa buka puruhan ng 1:30 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier